Hello, kamusta tayong lahat? I praise the Almighty Father, the Creator of heaven and earth, for He is always guiding us. He looks at us with His loving eyes. He gives us joy and peace that no one can give. And I also thank my Jesus Christ, my Savior and Redeemer, for His precious blood. And I thank the Holy Spirit for the gifts, for the fruits. Even though we have trials and tribulations in this world, we can smile because our Father is with us. He knows what's in our hearts. And He wants what's best for us. So last time, we finished reading 2 Kings chapter 1. It's about Ahaziah, who was judged by the Almighty Father because Ahaziah was wicked. Instead of asking the Almighty Father if He would recover from his injury, when he fell sa lattice of his upper room. Instead, he inquired of Beelzebub, the Lord of lies, or the Lord of uncleanness. So yun, doon nagsisik ng guidance or ng answer si Ahaziah. And that's wickedness, uncleanness. And so the Lord said that He would never recover. He relayed that message through Elijah. Ngayon dito si Elijah, he was described here. And it says, a hairy man wearing a leather belt. So, yung attire ni Elijah, pareho rin ng attire o damit ni John the Baptist. Pareho silang may leather belt. Hairy man. Hindi natin alam kung siya isang Nazarite kasi hindi naman nabanggit. Pero si John the Baptist, he was a Nazarite. So, hindi ginugupitan ng kanyang hair. Mahabang kanyang bigote. So, halos same sila ng itsura. Kaya binanggit ni Jesus Christ, dito sa Matthew chapter 17 verse 10 na dumating na si Elijah, pero ano ang ginawa nila kay Elijah? Pinatay nila. So hindi naman si Elijah ang dumating, pero si John the Baptist. Magkamukha lang kasi sila. Pareho silang prophet. Pareho silang may leather belt around their waist. Pareho silang hairy. Pareho silang walang asawa. Pareho sila ng pareho sila ng personality. Diba si Elijah laging mag-isa siya? Ganoon din si John the Baptist. Pero magkaiba sila. Kaya sabi ni Almighty Father, He relayed to Elijah that Ahaziah would never recover from his injuries.
At saka, tatlong group of 50 men ang lumapit kay Elijah. Pinahanap siya ni King Ahaziah. Pero yung first 50 men, ang nangyari, sila ay nasunog. Fire come down from heaven and consume you and your 50 men. Pero yung third group, yung third captain with 50 men, nagmakaawa siya. Kaya sabi ni Elijah, sabi ni Almighty Father, inutusan si Elijah na bumaba na at huwag nang matakot. At kung anong sinabi ni Almighty Father, yun ang mangyayari. So Ahaziah died according to the word of the Lord, which Elijah had spoken. At walang anak si Ahaziah, he only reigned for 2 years. Kaya ang pamalit sa kanya, yung kanyang brother, na ang parents din ay si Ahab and Jezebel. Si Jehoram. So naging si Jehoram yung naging king of Israel. Nung second year na si Jehoram na anak ni Jehoshaphat naman ang king ng Judah. So halos magkasabay sila na maging king. Si Jehoram na anak ni Ahab at si Jehoram na anak ni Jehoshaphat. And dito sa 2 Kings chapter 2, kinuha na ni Almighty Father si Elijah. May chariot of fire na dumating with horses of fire. Horses of fire nga tawag ba doon? Horses of fire. Walang wings na binanggit, no? Kasi baka imagine nyo may wings yung chariot. Walang wings yung chariot. Hindi lahat ng lumilipad ay may wings. Ha? Dito sa Bible, yung mga horses of fire, wala ring wings yon. Hindi binanggit dito. Ha? So, ang kasama ni Elijah, yung kanyang anak-anakan, kasi kaya tinatawag ni Elisha na my father, kasi para na niyang father si Elijah dahil siya ay apprentice. Lagi silang magkasama, no? Father niya, kaya tawag niya father sa dahil tinuturuan siya kung ano ang dapat gawin. Ngayon, yung mga prophets dito nakalagay, no? Now the sons of the prophets, hindi naman lahat ng prophets may anak. Pero bakit sinabi na sons of the prophets? Ibig sabihin, itong mga prophets na to, meron din silang mga apprentice. Meron din silang mga students. So yung mga students nila, ang tawag sa teacher nila, father, kaya ang tawag sa kanila, sons of the prophets. Hindi man sila kadugo, no? Pero, anak in faith. Dahil may training sila. At naiwan kay Elisha yung mantle or yung cloak ni Elijah. Nakita ni Elisha. Kitang-kita niya na kinuha si Elijah ng whirlwind. Tapos nung nasa whirlwind na si Elijah, napunta naman sa chariot of fire with horses of fire. Nagkahiwalay sila. Kaya Elisha lamented. Umiyak si Elisha. Malungkot siyempre si Elisha. Hindi na niya makikita si Elijah. Pero ngayon, magkasama na sila ni
Elijah in heaven. At nag-aantay sila ng reward. Hindi pa nila nakukuha ang reward. Sabay-sabay natin makukuha ang ating inheritance, ang ating birthright. So si Jesus, mas matanda siya kay Elijah at kay Elisha kasi si Jesus Christ, hindi pa Jesus ang pangalan niya, kaya lang siya naging Jesus, pinanganak na dito sa mundo, kaya Jesus name niya, di ba? Pero when God created this world, kasama na ni Almighty Father si Jesus Christ. Ngayon, nung naiwan yung mantle, ang request pala ni Elisha ay double ng portion of the Holy Spirit. Yung power na kay Elijah, ang request ni Elisha, double portion. So, kasama na doon, no, dahil sa kanya yung Holy Spirit, kasama na rin yung knowledge and wisdom. Andun na rin yung gifts of the Holy Spirit, tsaka yung fruits of the Holy Spirit. So, na kay Elijah, ibinigay ngayon kay Elisha. Kasi si Elijah, pumunta na sa heaven. Umuwi na kay Almighty Father. Hindi namatay yung body ni Elijah. Hindi nakaranas ng pain or suffering si Elijah. Ngayon tayo, gusto rin natin ganun, di ba? Hindi makakaranas ng pain and sufferings. Pero, si Jesus Christ, He suffered. He experienced death. But, we should never be afraid because He rose again after 3 days. And He is alive. And He's seated at the right hand of the Almighty Father. And so, we will also live because of Jesus Christ's precious blood. So, yung mga sons of prophets or yung mga apprentice or yung mga students, sabi nila kay Elisha, hahanapin nila si Elijah, baka nailagay lang ni Almighty Father sa bundok, sa valley, no? Inilipat lang ng lugar para may pakitang vision. Pero ang sabi ni Elisha, wag na, kasi kitang-kita niya. Wag niya nang hanapin si Elijah. Kitang-kita ko, kinuha na siya ni Almighty Father. Sumakay sa chariot of fire with horses of fire. Kitang-kita ko. Tapos, pinilit siya. Nung 50 men, di hanapin natin. Nandyan lang siya. So, they searched for Elijah for 3 days, but did not find him. Kaya sabi ni Elisha, di ba sabi ko sa inyo, huwag yun ang hanapin? Kasi kitang-kita ko. At nasa akin na yung mantle, no? Or yung cloak, or yung big cloth na ginagawa ni Elijah na pang-cover pag mahangin, maalikabok, may ulan. Gamit na gamit ni Elijah yung mantle na yon at hindi na luma. At ngayon ay nando na, habang binabasa natin to, no, naka Elisha na yung mantle. Ngayon dito naman sa verse 19 ng 2 Kings chapter 2, nag-perform na ng miracle si Elisha. Dahil yung water madumi, may putik. Kasi yung ground barren, so may putik yung tubig. Ano nangyari sa water? Kumuha siya ng salt. No? May bowl na may salt. Tapos, sprinkled yung salt sa source ng water. Dahil yung water, madumi, ini-sprinkle ng salt. Ano ba yung salt? Sodium chloride. Or, merong chlorine yun, di ba? So, ngayon, pag may mga swimming pool kayo, kung may swimming pool kayo, no? Kailangan ng chlorine.
Pag may chlorine, nagbubuo-buo yung dumi. Tapos sa kaninyo, sift ba tawag? Para magsama-sama yung dumi, tsaka yung mga, ano yung kulay green? Basta may kulay green yun eh. Nagsasama-sama sila, no? Yun yung chlorine na ginagawa ng chlorine. Na-purify yung water. And then, merong mga tao na nagsasabi, kalbo, kalbo. Na mga youth, mga bata, nakita siya kalbo. So, ang difference niya, Elijah kay Elisha, si Elijah mabuhok. Si Elisha kalbo. No? Kalbo, kalbo, kalbo. Yan. Ngayon, syempre, tao lang din si Elisha, na-hurt siya. So, he turned around and looked at them and pronounced a curse on them in the name of the Lord. Nirebuke niya. Kaya ang nangyari, may dalawang female bears galing sa woods. Hinabol yung mga youths, 42 youths yon. And then nagpunta siya sa Mount Carmel and then sa Samaria. So dito tayo sa 2 Kings chapter 3. At nababalik ko lang, no? Yung water na madumi na nilinis ni Elisha, yung wisdom and knowledge galing kay Almighty Father yon. No, hindi naman alam ni Elisha yon, kundi ang nagsasabi sa kanya si Almighty Father. Alam ni Almighty Father, syempre si Almighty Father ang gumawa ng mundo na to. Kaya kung ano ang component ng mundo na to, elements ng mundo na to, mga chemical properties ng mundo na to, ang expert si Almighty Father. So up to now, may meron pa rin mga bagay na hindi pa rin na-discover ang mga tao dahil hindi ina-allow ni Almighty Father. Kaya kung anumang mga gamot meron tayo ngayon, hindi yan gawa ng science, gawa yan ni Almighty Father. Binibigyan niya ng knowledge ang mga tao para makatulong sa tao yung gamot. Dahil mahal ni Almighty Father ang mga tao. At yung mga gamot, hindi naman ito nakakagaling talaga, no? Pantapal lang. Pangtapal lang, pampa-extend lang ng buhay. Hindi talaga ikaw mabubuhay ng habang buhay dahil sa gamot na yan, kundi na-extend lang yung buhay. Tumatagal lang, no? Nade-delay lang yung kung ano man ang nangyayari sa atin, nade-delay. Nade-delay ng gamot. Nade-delay ng, at ang gamot, lahat ng mga properties, galing sa nature. Kung galing sa nature, sino ang gumawa ng mundo? Si Almighty Father. Kaya lahat ng ginawa ni Almighty Father is good. Depende na lang sa tao kung paano nila gagamitin dahil wicked ang tao. Kaya yung mga bagay na nandito sa mundo, nagiging instrument of wickedness because of the people. An example lang yun. Example. Lahat ng mga recreational drugs, no? Like yung galing sa coca leaves. Gawa ni Almighty Father yun. Pero bakit inabuso ng tao? Because the people are wicked. Meron silang kulang sa heart nila. Kaya nagiging addiction yun sa kanila. Para matakban yung kung ano man ang kanilang pain or hurt na nasa heart nila. Hindi nila makita si Almighty Father. Kaya ang ginagawa na ginagamit nila yung recreational drugs to be happy. Pero hindi naman talaga happy na sinukukuha nila. Kundi it's just like a bandage. No? Tinatakban lang. After some time, pag tanggal mo ng bandage, andun pa rin ang sugat. So, sino ang mag-heal sa atin?
si Jesus Christ. 2 Kings chapter 3. Now Jehoram the son of Ahab became king over Israel at Samaria in the 18th year of Jehoshaphat, king of Judah, and reigned 12 years. So ang anak ni Ahab, kapatid niya si Ahaziah, siya ang pumalit si Jehoram. He reigned for 12 years. Ngayon, noong 18th year na as king ni Jehoshaphat, ang pumalit naman ay si Jehoram, no? Kasi si Ahaziah hindi na. 2 years lang nag-reign as king of Israel. Verse 2, and he did evil in the sight of the Lord. Gaya ni Ahab, gaya ni Ahaziah, Jehoram was also evil, but not like his father and mother, for he put away the sacred pillar of Baal that his father had made. Parehong evil, si Ahaziah and Jehoram. Ang pagkakaiba nga lang, tinanggal ni Jehoram yung sacred pillar or yung mga monumento or stone monument ni Baal. Pinasira niya. Nevertheless, he persisted in the sins of Jeroboam, the son of Nebat, who had made Israel sin. He did not depart from them. Ano yung kasalanan ni Jeroboam? Idolatry. Ano pa ba? Yung mga kumukuha siya ng mga priests na hindi naman Levites. Yung kasalanan yun, di ba? At ano pa? Yung festivities. Gumawa siya ng sariling festivities. So, ipinagpatuloy yun ni Jehoram, yung kasalanan ni Jeroboam. Pati na yung idolatry. Although sinira niya yung sacred pillar ni Baal, pero yung other idols, hindi niya sinira. Verse 4, now Mesha, king of Moab, was a sheep breeder. Nagpapadami ng sheep. No? Si Mesha, king of Moab. Nung time ni Solomon, there was peace in the land. Pero nagrebel ang king of Moab. Nung time na ni Ahaziah at itong time ni Jehoram. Ang king ng Moab, si Mesha. Kilala natin yung Moab, no? Moabites, Ammonites, magkapatid sila, magkamag-anak sila, di ba? Anak sila ni Lot. So, ang trabaho ng king of Moab na si Mesha, sheep breeder, marami siyang mga sheep. And he regularly paid the king of Israel. So, ang ibinabayad, hindi pera. Ang tax ng king of Moab sa Israel ay sheep. He regularly paid the king of Israel 100,000 lambs and the wool of 100,000 rams. Yun ang bayad. Yung wool, yun yung parang balahibo ng mga sheep. Pero rams to, lalaki, no? Lalaki kasi. Balahibo ng mga lalaking sheep. Rams kasi 1,000. So, nung time na to, malaking pera yon. Kasi regularly, no? 100,000 lambs and the wool of 100,000 rams. Yung wool, ginagawa yung damit, ginagawa yung tent, maraming gamit yon. Yung mantle, gawa sa wool yon, yung mantle ni Elijah na napunta na kay Elisha. But it happened after Ahab died, that the king of Moab rebelled against the king of Israel. So King Jehoram went out of Samaria at that time. So, ayaw nang magbigay ng king of Moab. Kaya nag-rebel siya sa king of Israel. Ibig sabihin nun, ayaw na niyang magbigay ng tax, no? Ayaw na niyang mag-supply ng kung ano naman sa
king of Israel. So Jehoram went out of Samaria at that time and mustered all Israel. Nagsama-sama niya ang buong Israel kasi hindi na nga nagbibigay ng tax or tulong yung Moab. And then he went and sent to Jehoshaphat, king of Judah. Lumapit siya kay Jehoshaphat. Gaya ni King Ahab, isinama ni Jehoram si Jehoshaphat, saying, the king of Moab has rebelled against me. Will you go with me to fight against Moab? Sasali ka ba sa akin? Sasama ka ba sa akin? Aawayin natin ang Moab kasi hindi na nagbibigay ng tax. And he said, I will go up. I am as you are. My people as your people, my horses as your horses. So mabait si Jehoshaphat. Dahil alam niya kapatid niya, ang Israel. Kaya nga sabi niya, sumasama siya, nakikisama siya. My people as your people, my horses as your horses. Gaya ng ginawa niya kay King Ahab. Then he said, which way shall we go up? And he answered, by the way of the wilderness of Edom. Doon tayo dadaan sa wilderness of Edom. Yun doon tayo ang ating ruta para makapunta tayo sa Moab. Kasi sa bandang part yung Edom. Yung Edom ngayon, yun na yung Arabia, no? Verse 9. So the king of Israel went with the king of Judah and the king of Edom. So tatlong king sila. King of Israel, king of Judah, and king of Edom. Kasi dun sila dadaan sa lugar ng mga Edomites. So syempre, kasali rin sila yung king of Edom. Isinama nila. And they marched on that roundabout route 7 days. Nagmarcha sila for 7 days. Why 7 days? It's a complete number, 7. Nabanggit na naman yung number 7, no? And there was no water for the army, nor for the animals that followed them. Walang tubig. Alam naman natin na importante ang water. So nauhaw sila para sa mga animals at para na rin sa mga tao. And the king of Israel said, alas, for the Lord has called these 3 kings together to deliver them into the hand of Moab. Nako, lagot na tayo, sabi. Si Almighty Father, tinawag tayong tatlo. King of Judah, King of Israel, and King of Edom. Para ibigay tayo sa mga Moabites kasi wala tayong tubig, nanghihina na tayo. Verse 11, but Jehoshaphat said, is there no prophet of the Lord here, that we may inquire of the Lord by him? So si Jehoshaphat, lagi niyang gustong malaman yung will ni Almighty Father. Kaya, nung time na si Ahab, he waged war with the Syrians, gusto rin ni Jehoshaphat itanong si Almighty Father, no? Kaya dito, hinahanap ulit ni Jehoshaphat ang prophet ni Almighty Father para tanong si Almighty Father kung ano ang will ni Almighty Father. So one of the servants of the king of Israel answered and said, Elisha, the son of Shaphat, is here. So since wala na si Elijah, pero nung time ni King Ahab at saka ni King Jehoshaphat at na ang nakausap nila ay si Micaiah, di ba? Pero na ngayon, ang nakausap na nila ay si Elisha. And said, Elisha, the son of Shaphat, is here, who poured water on the hands of Elijah, which means to say, siya yung assistant, apprentice ni Elijah. Andito yung apprentice ni Elijah. Pwede natin siyang tanungan. Wala na si Elijah, andito yung kanyang student, no? Or personal servant nakalagay dito. Verse 12, and Jehoshaphat said, the word of the Lord is with him. Nasa sa kanya yung salita ng Diyos. So the king of Israel and Jehoshaphat and the king of Edom went down to him. So nakipag-meet ang tatlong kings kay Elisha. Then Elisha said to the king of Israel, what have I to do with you? Anong gagawin ko sa iyo? Bakit mo ko itinatanong? Kasi alam ni Elisha na ang king of Israel hindi lumalapit kay Almighty Father.
Go to the prophets of your father and the prophets of your mother. Bakit akong tatanungin mo? Sabi ni Elisha sa king of Israel na si Jehoram. No? Sino ba yung prophet ng father niya? Si Ahab. Sino ba yung prophet ng father niya? Yung Baal, tsaka si Asherah. Kasi prophets of your mother. So si Asherah naman yon, prophet ni Asherah. Tsaka prophet ni Baal. Yun ang tanungan nyo, ba't ako ang tatanungin mo? But the king of Israel said to him, no, for the Lord has called these three kings together to deliver them into the hand of Moab. Hindi, ayaw namin. Kasi kaming tatlo, tinawag kami ng Almighty Father. Pinagsama-sama kami to deliver them into the hand of Moab. Dahil baka mapunta kami sa hand ng Moab. Dahil wala kaming tubig, mamamatay kami. Kailangan namin ng guidance, kailangan namin ng tulong. Kung ano ang sasabihin sa amin ni Almighty Father. Verse 14, and Elijah said, as the Lord of hosts lives, before whom I stand, surely were it not that I regard the presence of Jehoshaphat, king of Judah, I would not look at you, nor see you. Sabi ni Elijah, kung hindi lang dahil kay Jehoshaphat, hindi naman ako makikipag-meet sa inyo. Kasi nga si Jehoshaphat, good siya in the eyes of the Almighty Father. Dahil lagi niyang sinisik si Almighty Father pag may mga major decisions and even minor decisions as well. Ina-ask si Almighty Father, hinahanap lagi, may prophet pa si Almighty Father, kailangan natin ang tulong ni Almighty Father. Kaya, sabi ni Elijah, kung hindi lang dahil kay Jehoshaphat, hindi ako makikipagkita sa inyo. Verse 15, but now, bring me a musician, no? Yung musician, at tagatugtog. Then it happened when the musician played that the hand of the Lord came upon him. So may music. Musician kasi may hindi natin alam kung anong musician to, kung anong instrument meron, pero yung Holy Spirit ni Almighty Father lumapit kay Elisha and he said, thus says the Lord, make this valley full of ditches, for thus says the Lord, you shall not see wind, nor shall you see rain, yet that valley shall be filled with water, so that you, your cattle, and your animals may drink. And this is a simple matter in the sight of the Lord. Dahil wala ngang water, mamamatay sila, no? Pero, sabi ni Almighty Father, kay Elisha, ang pinapasabi ni Almighty Father, wala man kayong makitang hangin, wala man kayong makitang ulan, wala man kayong makitang tubig. Pero, kayo, pati lang inyong mga animals, yung mga cattle ninyo, yung mga horses ninyo, at lambs ninyo, kung anong mga flocks ninyo, makakainom ng water. And this is a simple matter in the sight of the Lord. Napakasimple lang ang solusyon, no? At alam, napakasimple lang kay Almighty Father yan. Walang problema kay Almighty Father yan. He will also deliver the Moabites into your hand. At matatalo ang mga Moabites. Ibibigay sa inyo ni Almighty Father ang mga Moabites. Also, you shall attack every fortified city and every choice city, and shall cut down every good tree, and stop up every spring of water, and ruin every good piece of land with stones. So yung fortified city ng Moab, pupuntahan nila lahat ng choice city, pati mga magagandang trees, kukunin nila, pati yung spring of water, pati yung mga good piece of land, ay masisira nila. Ibibigay sa kanila ni Almighty Father. Now it happened in the morning, sa verse 20, when the grain offering was offered, that suddenly water came by way of Edom, and the land was filled with water. Ngayong kinaumagahan, may dumating ng tubig.
nung ibinigay na yung grain offering, nag-offer sila ng grain offering kay Almighty Father, bigla-bigla na lang nagkaroon ng tubig. And the land was filled with water. Gaya ng sinabi ni Almighty Father kay Elijah. And when all Moabites heard that the kings had come up to fight against them, all who were able to bear arms and older were gathered, and they stood at the border. Nagbabantay sila, yung mga Moabites, kasi nakarating sa kanila na 3 kings ang susugod sa kanila. Kaya nagbabantay na sila. Takot din sila. No? Verse 22. Then they rose up early in the morning, and the sun was shining on the water, and the Moabites saw the water on the other side as red as blood. Kaya naging red as blood ang kita ng mga Moabites. Di ba nagkaroon ng drought or dry land? Bigla na lang nagkaroon ng water. So yung red as blood na yon, akala ng mga Moabites dugo, pero hindi yung dugo. Alam niyo ba yung red tide? Yun, red tide yun, algae yun, no? May babasahin ko lang, no? Nakita ko kasi dito. Algae like blood in the sea refers to a harmful algal bloom, often called a red tide. So, nagmumultiply rapidly yon, yung algae na yon, causing the water to appear red or reddish-brown. So, pag may red tide, yung mga creatures ng sea or river, hindi pwedeng kainin, ano? Kasi may red tide. Yung banda lang sa lugar na may red tide. Kaya nagkaroon ng red tide kasi warmer water temperature can also stimulate algal growth. Kasi nga galing sa dry, bigla na lang nagkatubig. Kaya yung tubig hindi naman malamig kundi warm din. Kaya nagkaroon ng red as blood, nagkaroon ng red tide kasi nga bigla na lang dumating yung water. Kaya mukhang blood yung water. May nakakaintindi ka sa akin? Making blooms more likely, blooms can cause the water to appear murky or discolored, sometimes resembling blood. Science kasi to, in-explain ko lang, no? Algal. Yung algal or algae, dahil sa warm climate, biglang nagkaroon ng tubig, dumadami, nagkaroon ng algae na kulay red. Stimulate algal growth, yung warm water. Kaya parang dugo yung tubig. Okay? So balik na tayo dito sa verse 22 ng 2 Kings chapter 3. Then they rose up early in the morning, and the sun was shining on the water, and the Moabites saw the water on the other side as red as blood. So akala nila dugo. Pero hindi dugo yon. Red tide yon, no? O algae na kulay red. And they said, "This is blood. The kings have surely struck swords and have killed one another. Now therefore, Moab to the spoil." Sabi ng sabi ng mga Moabites, sure na tayo, dugo to na sa tubig na to. Yung 3 kings, nagpatayan na sila. Ngayon mga Moabites, panalo na tayo. Doon tayo, i-plunder na natin ang kanilang lugar. To the spoil, sabi nila. Verse 24. So when they came to the camp of Israel, Israel rose up and attacked the Moabites. So silang sumugod sa kampo ng Israel. Nagtatago, no? At nung dumating na mga Moabites, Israel rose up and attacked the Moabites so that they fled before them, and they entered their land, killing the Moabites. Verse 25. Then they destroyed the cities, and each man threw a stone on every good piece of land and filled it.
and they stopped up all the springs of water and cut down all the good trees, but they left the stones of Kir Hareseth intact. Yung Kir Hareseth, it means city of pottery or city of the sun. Araw, S-U-N, sun. So yung Kir Hareseth, nabanggit din sa Isaiah chapter 15 verse 1, Isaiah chapter 16 verse 7, Isaiah chapter 16 verse 11, Jeremiah chapter 48 verse 36, Jeremiah chapter 48 verse 31. No, you Kir Hareseth. So they destroyed the Israelites, the warriors of Edom, pati na yung Judah. They destroyed the cities. Pati yung springs of water, pati yung mga good trees, pinutol nila. However, the slingers surrounded and attacked it. Yung slingers, ibig sabihin ng slingers, slingshot ang dala-dala nila, parang si David, no? Slingers. And when the king of Moab saw that the battle was too fierce for him, he took with him 700 men who drew swords to break through to the king of Edom, but they could not. Gusto nilang tumakas. 700 men who drew swords. Gusto nilang kalabanin ng king of Edom. Tataka sila. Gusto nilang lumusot. Pero hindi nila kaya. 700 men. Verse 27. So alam na nilang talo sila, yung mga Moabites. Then he took his eldest son, yung king of Moab, who would have reigned in his place. So kapalit niya, no, na king of Moab, mayroon siyang eldest son, may kapalit siyang magiging king. Kinuha niya yon. Who would have reigned in his place and offered him as a burnt offering upon the wall. Pinatay niya yung kanyang sariling anak, yung king of Moab, na dapat sana or supposedly na magra-reign as king after him. Sinunog. Offered as burnt offering. And there was great indignation or anger against Israel. So they departed from him and returned to their own land. So galit sila, yung mga Moabites, sa Israel. Kasi pinatay ng king of Moab ang kanyang sariling anak. Ginawang burnt offering upon the wall. So talo yung mga Moabites. Dahil ang nakipaglaban, hindi naman tao si Almighty Father. So tayo mapagbabagian natin ang lahat ng bagay pagkasama natin si Almighty Father. Pero syempre, we have to have faith in the Almighty Father. Hindi naman na-stop yung war, no? Humaharap sa war. Mahirap, di ba? Example, yung mga trials and tribulations natin sa araw-araw, haharapin natin yon. Pero wag tayong matatakot. Pero nakakatakot, di ba? Aminin natin nakakatakot. Pero kasama natin si Almighty Father. Hindi niya tayo iwan, hindi niya tayo pababayaan. Gaya ni Almighty Father, dahil hinarap ni Elisha, ang King of Israel and King of Edom, dahil sa King of Judah na si Jehoshaphat. Dahil in the eyes of the Almighty Father, Jehoshaphat was a good king dahil hinahanap niya lagi si Almighty Father. So tayo, sa buhay natin, lagi natin hahanapin yung tatay natin kasi siya ang ating strength. We will be victorious.
because of our Father, because of Jesus Christ. No? So, dito tayo 2 Kings chapter 4. A certain woman of the wives of the sons of the prophets cried out to Elisha, saying, Your servant, my husband, is dead. And you know that your servant feared the Lord. And the creditor is coming to take my 2 sons to be his slaves. So, ang mga prophets ni Almighty Father, hindi talaga mayayaman. Hindi sila nanghihingi ng tithes. Hindi sila nanghihingi ng bayad. Yung mga prophet ni Almighty Father, real prophets of the Almighty Father. Kasi may mga tao dyan na kunyari prophet sila, kunyarian lang yun. To manipulate people, to abuse their fellow Christians. Kung Christians man silang matatawag, inaabuso nila. Kung Christian man sila, kasi ang tao kasi ngayon lagi, pag naniniwala kay Jesus, Christian, pero sa pamumuhay, hindi naman nila ina-apply yung turo ni Jesus Christ. Kaya ang dami ngayon sabi ng mga tao, Christian sila, pero sa pamumuhay, hindi naman nila sinusunod si Jesus Christ. Wala sa kanilang Holy Spirit. So, yung mga prophets ni Almighty Father, hindi nanghihingi ng bayad, hindi nanghihingi ng tithes, hindi namimilit. Nakita naman natin, di ba, nabasa natin, yung si Elijah, kung ano lang ang ibinigay, yun lang. Hindi nanghihingi ng kapalit. Dahil alam ng mga prophets na si Almighty Father ang magbibigay sa kanila ng blessings. Ngayon dito, no? Sa sa chapter 4 ng 2 Kings, merong isang babae, wives of the sons of the prophets. Ibig sabihin, yung asawa niya, apprentice ng prophet. Pero yung asawa niya, namatay na. And you know that your servant feared the Lord, and the creditor is coming to take my 2 sons to be his slaves. Pero may utang sila. At yung utang nila, hindi nila nabayaran. Darating ngayon yung inutangan nila, yung loan shark. Sa ngayon yung mga loan shark. Diba? So, ang tawag dati, creditor. Pero ngayon, ang tawag mga loan shark, no? Coming to take my 2 sons. Kukunin ng kanyang 2 anak para maging slaves bilang kabayaran sa utang. Verse 2. So, Elisha said to her, What shall I do for you? Tell me, what do you have in the house? And she said, Your maidservant has nothing in the house but a jar of oil. So, tinanong siya ni Elisha, ano bang magagawa ko para sa'yo? Ano ang meron sa bahay mo? Sige, solusyonan natin yan. Hingi tayong tulong kay Almighty Father. Ano bang meron sa bahay mo? So, ang sagot ng widow ng sons ng isang prophet, wala siyang kagamitan sa bahay o kung ano man ang mabebenta, ang meron lang siya natitira, a jar of oil. Jar lang ng oil. Verse 3, then he said, Go, borrow vessels from everywhere. Manghiram ka ng lalagyan. Kahit saan, manghiram ka. From all your neighbors, empty vessels. Do not gather just a few. Damihan mo yung hihiramin mo. Lahat ng kapitbahay mo, puntahan mo, hiram ka. Ibabalik mo rin naman. No? Kasi hiram lang naman. So, hindi in-explain kung ano ang gagawin. Basta, manghiram lang.
So si Almighty Father, minsan may mga bagay na pinagagawa sa atin na hindi natin maintindihan. Anong gagawin? Susundin natin. Doon makikita yung ating faith kay Almighty Father. Sunod lang tayo. Hindi natin alam ang reason. Hindi makuha ng ating logic, yung utak natin, maikli lang ang pangunawa natin, pero sunod tayo kay Almighty Father. So, ang ginawa, manghiram siya ng vessel or lalagyan kasi meron siyang jar of oil lang na nasa bahay. Verse 4, and when you have come in, you shall shut the door behind you and your sons, then pour it into all those vessels and set aside the full ones. So, yung puno mo ng jar of oil, yung mga hiniram mo na mga jars, sa kapitbahay mo, sa kakilala mo, madaming-madami yun, damihan mo ha. Ipopour mo yung a jar of oil mo sa mga vessels. Punuin mo sila. Punuin mo. Tapos pag puno na, itabi mo. Tapos pag may jar ka pa, punuin mo pa yon mga vessels, mga lalagyan. Verse 5, so she went from him and shut the door behind her and her sons, who brought the vessels to her, and she poured it out. So, sinunod niya si Elisha. Now it came to pass, when the vessels were full, that she said to her son, bring me another vessel. So, nung napupuno na yung mga vessel, yung mga bote-botelya, may botelya ba? Ng vessel ang tawag, no? Or jar, no? Gawa sa clay. Meron pa ba tayong vessel dyan? Nika, meron pa akong a jar of oil dito. Bubuhusan pa natin. And he said to her, there is not another vessel. Naubos na po yung vessel natin. Puno na lahat. Meron ng laman lahat. So, the oil ceased. Kaya, nag-stop na rin yung oil. Tumigil na yung oil. Kasi wala ng vessel. Napuno na lahat ng vessels. Diba ganito rin ang nangyari kay Elijah? Nung ang pagkain sa widow ay yung bin of flour and oil gagawing tinapay. Habang si Elijah ay nakatira dun sa widow, hindi nauubos yung flour and oil. So yung blessings ni Almighty Father, if we trust in Him, hindi tayo maubusan. Hindi tayo pababayaan ni Almighty Father. Verse 7, then she came and told the man of God, kay Elisha, and he said, go, sell the oil and pay your debt, and you and your sons live on the rest. Kaya sabi ni Elisha, hindi naman kasi alam ng babae kung anong gagawin niya sa jar of oil. Ang dami kasi, no? Sa mga vessels, no? Maraming naipon. Sige, ibenta mo yung oil para mabayaran mo yung utang mo. At yung ikaw at yung mga anak, ibenta mo pa rin para meron kayong pantustos, may pambili kayo. Miracle of the Almighty Father. So yung miracle ni Almighty Father, pinagsasama-sama niya. May mga miracles si Almighty Father na hindi ma-explain ng utak ng tao. So yung miracle na naging red, yung tubig, dito sa 2 Kings chapter 3 na nakita ng mga Moabites, may explanation yon, pero it's also a miracle, considered as a miracle, kasi yung timing na
Kahit na may explanation ang science, pero yung timing, si Almighty Father lahat ng gumagawa. Ngayon, itong oil sa jar, hindi nauubos. Miracle also of the Almighty Father. So, dalawa ang klase ng miracle na ginagawa ni Almighty Father. May mga bagay na na-explain ng tao, at may mga bagay na hindi ma-explain ng tao. It's because our Father is powerful. He created this world just by His words. And so we must trust our Father. In everything that we do, we must glorify Him, worship Him, because our Father is good, He's powerful, and He loves us so much that He sent Jesus Christ to save us, for us to receive our birthright, our inheritance. Hindi nagbabago si Almighty Father. From the time that He created this world, His love for us never wavered. Yung pagmamahal ng tao, no, nag-iiba. Unstable. Pero sino ang stable? Sino ang hindi nagbabago? Sino ang faithful? Our Father. Thank you, and God loves us all so much.